tatap ka kanin ikagakari mo, Ya Allah. Ito ang pag-iisang dibdib na gumawa ng ingay sa linggong ito sa Palimbang Sultan Kudarat. Ya Allah, hindi ka sensarin siki amulia tau awala dun salih, Ya Allah. Isang nika o Muslim wedding ceremony. Pagpasok ng bride, hiyawan ang lahat. Ya Allah, tatap ka kanudwa apangusungan nilan sunya apinagtampong siya sa kanu agama Islam. Takbir! Huwag mong i-deny. Pero kinabukasan, ang ikinasal na bride, halos kuyugin na. Bastos ka talaga. Huwag ka na mag-ano na babae pa. Yung mga kapatid po ni at saka yung mga tito niya po, sinusuntok kahit saan sa likod. Kuwan pa ako ng 45 na baril dito po sa ano ko, kaya ang sakit po. Ang bride kasi na pinakasalan, isa pa lang, biological male. Mag-asawa ka ng babae para magkapamilya ka. Huwag yung lalaki din ang asawain mo. Paano umabot sa puntong naidaos ang kasalan na hindi pala klaro sa lahat ang katauhan ng ikinasal? Nitong Miyerkules, ang kontrobersyal na bride naabutan ng aming team sa presinto ng Palimbang Municipal Police Station. Tawagin na lang daw natin siyang Sofia. For my safety lang po, dinala po ako dito ng mayor po. Baka mapag-initan po. Si Sofia, inilipat at iniuwi muna sa kanilang bayan sa Maitum, Sarangani Province. Natatakot kasi siya para sa kanyang buhay. Amin siya pong natid para masiguro po ang kanyang safety sa biyahe from Maitum MPS hanggang sa kanyang residence. Sa pagtutulungan din ng mga otoridad, nagawa ng paraan para makauwi si Sofia sa kanyang pamilya. Doon na lang po ako nakahinga ng maluwag talaga po. Natatakot lang po kasi ako baka bugbugin po ako ulit. Handa na niyang ilahad ang kanyang panig sa nangyaring gulo. Bakla po ako talaga. Bata pa po ako. Ang gusto ko sana po ang maging trans. Nito lang nakaraang taon, tumibok daw ang kanyang puso sa isang binata na nakilala niya online. Itago na lang natin siya sa pangalang Ali. Nagsimula po kami yan dati po sa ML po. Hanggang po sa Facebook na po kami nagchat-chat. Nag-uusap po kami sa video call po. Hindi po nahalata sa boses ko na boses pong lalaki. Kinalaunan, nagdesisyon silang magkita. Hindi po halata na lalaki po ako. Hindi ko pa po inamin sa kanya na bakla ako. Nahulog po kami sa isa't isa. Makalipas di umano ang 2 buwan. Doon ko na po sinabi sa kanya na ganito ang kasarian ko. Sa personal po talaga. Tanggap din naman daw niya po ako. Minahal po talaga namin yung isa't isa. Nilihim po namin talaga pareha-pareha sa pamilya po namin. Ang pagkakaalam namin, magkaibigan lang po sila. Kung nalaman namin ako na balik Islam, pagsasabihan ko na hindi pwede yung ganyan na gawain nila. Alam ko naman po na bawal po yung magpakasal po sa Muslim, yung lalaki to lalaki po. Gusto ko lang po yun sana yung mag-live-in. Pero nito raw May 12, niyaya na raw siya di umano ni Ali na tumira sa iisang bubong. Sinundo po ako ni dito para doon po sa kanila kami manirahan. Napilitan po akong sumama sa kanya po. Hindi po ako nagpaalam sa parents ko. Sa kabila ng kanilang pagtatago, may nakahalata na raw sa lihim ni Sofia. Nung isang kapatid na po, nagduda po sa akin. Patingin daw, sabi niya kung babae or lalaki. So, pinakita ko. Pero, niipit ko lang po yung ari ko. Ngunit hindi magiging ganun kasimple ang pagsasama nila sa iisang bubong. Dahil sa mahigpit na paniniwala at tradisyon sa Islam, hindi maaring magsama sa iisang bahay ang magkasintahang hindi pa kasal. Ang nag-isip po ng kasalan po is yung mother niya po. Wala po akong nagawa nun.
Kaya nitong May 17, itinakda ang kanilang kasal. Wala po ako talagang family doon na nagpunta. Hindi ko po na-chat sila papa po na ikakasal ako. Ya Allah, tatap ka kanudwa apamusungan nilan sunya pinagtampong siya sa kanong agama Islam. Kinakabahan po ako yun that time. Baka patayin po nila ako kung malaman nilang bakla ako. Wala pong atras kasi napasubo na po ako. Di umano, ang plano raw nila ng kanyang groom, Tatakas na lang po pagkatapos po ng kasalan. Lilihim na lang po sana namin habang buhay. yun nga lang, Na-post po nila yung video namin. Doon po nag-trending. Doon po yung maraming nakakikilala sa akin. Kasi tita, barkada ko kasi yan dati. Hindi po yan totoo, huwag kayong maniwala dyan. Tropa ko din yan before. Di ko alam ba't umabot sa ganito. Ewan anong nangyayari sa kanya. Huwag mong i-deny. at dito na raw nagsimulang magkagulo ang lihim ni Sofia. Tuluyan ang nabunyag. Nagtawag sa akin si Vice Mayor, Kap, kunin mo yung tao doon na kinasal doon sa Sitio Minanga at dalihin mo sa bahay mo. Pagdating sa bahay ni Kapitan, doon na raw siya pilit pinaamin sa kanyang tunay na pagkatao. Amo makasati lalaki ka, apay makipakasar ka te. Tatay na niyang kausap ko, sabi niya sa akin, hindi yan babae kay lalaki. Kausap po nila si Papa na anak ko yan, sabi niya po, bakla po yan. Di umano, sinaktan siya at hinampas pa ng baril. Yung mga kapatid po ni at saka yung mga tito niya po, sinusuntok kahit saan sa likod. Kuwan pa ako ng 45 na baril dito po sa ano ko, kaya ang sakit po. Dito po ako tinamaan nung gabing yun, dito sa likod. Tsaka dito din po sa ulo, marami din po. Social media reta, nakapost yung pinagkasar kanya. Ibag mo babae ka. Nag-alala po ako kasi kapatid ko po yun. Alam ko na po kasi yung patakaran sa Islam na pag ikasal yung lalaki sa lalaki, alam ko may parusa po talaga. Ano naman kaya ang nangyari sa groom? Sinadya ng aming team si Ali sa kanilang bahay sa Palimbang, pero iba ang bersyon niya ng kwento. Sa buong relasyon namin, hindi ko po talaga alam na bakla siya. Kung nalaman ko talaga noong pa man na bakla siya, matagal na akong umalis. Bawal kasi sa Muslim. Si Sofia raw ang kauna-unahang naging nobya ni Ali. Ang pakilala niya sa akin, Sofia Fernandez. Magandang ugali niya ba sa akin? Taliwas sa sinabi ni Sofia na 8 buwan na silang may relasyon. Ayon kay Ali, nito lang daw Marso sila nagkakilala. March 19 po. Sabi niya sa akin, magkita raw kami. Naging kami. Niyaya niya ako dun matulog sa kanila. Walang nakalata sa mga kamag-anak ko at saka magulang ko na bakla talaga siya. Hindi talaga namin expected na bakla. Sabi ko na, marami pang babae, maghanap ka na ng babae. Ayon kay Ali, hindi rin daw totoo na nagtanan sila. Si Sofia raw ang may gusto na matulog sa kanilang bahay. Kung May 12, maghanap talaga ako ng trabaho doon. Tapos sabi niya sa akin, umuwi na tayo. Sabi ko, bawal doon sa amin na magsama yung babae at saka lalaki na hindi kasal. Kasi haram. Magpakasal na lang tayo para hindi maging haram doon sa inyo. Yung ginagalaw ko na siya, pinipigilan niya yung kamay ko. Sabi niya daw sa akin is magpapakasal muna daw bago meron daw mangyari sa amin. Nagtulong-tulong na po yung mga pamilya ko sa akin. Napagandaan yung kasal ko. Oo, ito po yung sinuot niya nung kasal po nila. Feel na feel talaga niya na ikakasal siya. Sa tradisyon po ng Muslim sa kasal, dapat po malaman ng kanyang magulang. Kaya po yun, pinuntahan yung magulang niya. Ang sabi niya, hindi niya nakita yung magulang niya. At dumating na nga ang araw ng kasal. Yung hating gabi, sinabi ng tito ko sa akin, mga pinsan ko is bakla siya. Pinanindigan ko naman, paano magiging bakla yung asawa ko. Pinakita niya naman sa akin, kalahati lang. Hindi ko lang talaga alam kung iniipit niya yun o ano. Kinabukasan ng umaga, marami na naglilipada na chat sa social media. Pinanindigan niya na babae siya. Hindi na ako matahimik talaga. Galit na galit talaga ako sa kanya. Kasi po yung niya talaga ako at saka niya yung lahat ng mga pamilya ko. Nagsinungaling pa siya. Huwag yung lalaki, hindi naman sawain mo. Wala kang mapapala lalaki. Mabuti kung Huwag mong i-deny. Hindi namin alam kung may nanakit sa kanya kasi nung kinuha siya ng barangay, inahanap na namin yung kamag-anak niya. Hindi namin gustong saktan. May batas naman. Saan niya po kaya nakuha yung pasa? Siguro doon sa pagtakbo niya kasi nakadapa siya. Binugbog po talaga ako ng mga tao po doon. Pinagtatakpan po talaga nila yung nangyari sa akin. Kung mapatunayan na sinaktan siya, talagang magkakandak po kami ng investigasyon against po sa nagsakit sa kanya. Pwede niya ikaso, physical injuries. Kaya hindi pa ako nag-file ng kaso po. Ang sa akin lang po sana na gusto ko lang po sana maareglo.
Samantala, hindi pala ito ang unang beses na si Sofia nagpakasal sa isang lalaki na itago natin sa pangalang Ibrahim. At kwento niya, iba raw ang pakilala sa kanya ni Sofia. Pangalan na ginagamit niya, Nicole. Nakakilala kami sa Facebook at email. Yung profile niya kasi, babaeng-babae talaga eh. Nagpunta ako sa kanila. Tama ko daw yung isang anak kong lalaki. Yung nalagaan na naman niya. Doon nahulog yung loob ko sa kanya. Hindi ko pa rin alam na bakla siya. Hindi siya umamin. Tinatago niya yung sarili niya sa amin. Nilihim ko po yung kasarian ko sa kanila po. Pati yung lalaki nilihim ko po. Hindi ko po sinabi sa kanya. Ang relasyon nila nauwi rin daw sa kasalan. Parang laro-laro ko lang po. Hindi ko naman ini-expect na ayun na magpakasal kami kaagad. At kinasal namin, yung dapat may mangyari sana sa amin, wala na ko ng gana kasi gusto niya patay yung ilaw. Ayaw niya pahawak, nakasipit yung paa niya. Ilang araw pa raw ang lumipas bago natuklasan ni Ibrahim ang totoong pagkatao ni Sofia. Una, disappoint talaga ako. Yung nalaman na may bakla siya, hindi na namin pinatag, nauwi na talaga namin siya. Ang marriage in Islam is very much respected. Nikah is always something that is followed religiously. Kailangan yan man and wife because the intention is for procreation. Even in the civil code, it is also not valid. It is still considered as void ab initio in the civil code. Marriage has always been considered as a union between a man and a woman. Aminado naman po ako na nagsinungaling po ako sa family ng una ko pong naasawa. Nagahingi po ako ng pasensya na nagawa ko po yun. Galit na galit pa rin. Dahil sa ginagawa niya, nasira yung pagkatao ko. Wala na akong iharap na mukha sa mga tao. Mas mabuti na masampahan sa ng kaso para hindi na niya ulitin. Dahil sa napasok niyang gulo, nag-aalala ngayon si Sofia para sa kanyang buhay. Meron daw pong case na pugutan din daw po ako ng ulo, tapos firing squad daw po. Tatakot lang po kasi ako. Natatakot po kami sa masamang mangyayari sa pamilya namin. Naawa po ko baka balikan po nila kami. Tapos wala po kaming mataguan. Wala po kaming nasabi na binabantahan namin siya, napatayin siya. Gusto na kami panipapangmutan tayo na panakijay. Nothing in the Holy Quran sanctions the penalty of death. And the proper Islamic maxim here is la darar wa la dirar, meaning you cannot correct a mistake with another mistake. If you look at the Philippines, wala tayong penalty for that. Magpapasalamat ako kasi nga yung isang municipal mayor din po doon, Myrna Capina, madali lang po namin na settle. Na kung maaari, surrender na lang po dito sa amin. Kami na po ang mag-handle po ng reklamo sa lugar po nila. Now, we will make sure po na yung safety ng bawat party ito habang inaasikaso po namin at inimbestigahan yung tunay na nangyari. May plano kami pong magsampa ng kaso sa ginawa niya sa lahat ng mga pamilya ko. Ang pwede pong makaso kay kung magreklamo po yung pamilya, yun nga, yung simple fraud. Ang pwede pong maging kaparasuhan yun is kulong po ng 2 to 6 months. Kasi lahat ng mga tito ko sa akin kasi, kaya hindi nila ako tinatanggap kasi sa ginawa ko daw. Pero hindi ko naman talaga kasalanan kasi wala talaga akong alam. Biktima po talaga ako. Hiningi namin ang opinyon mula sa hanay ng LGBT at mga nagsusulong ng human rights sa ganitong sitwasyon. I'm a Moro Muslim, openly gay man from Mindanao. Malala pa rin yung situation ng members of the LGBTI plus community, experiences nila, especially in Mindanao and also in Bangsamoro area. Technically, hindi pa accepted culturally and also with faith yung member of the LGBT community. Although may level of tolerance naman wherein we are invited to spaces, to tradition. At some point, medyo naintindihan rin namin yung challenges kasi na being experienced rin ni Sofia. Kasi pag ikaw ay isang transgender at nahulog na loob mo sa isang tao at alam mong may malaking consequences yung pagbubulgar mo ng gender identity mo, sometimes mahirap umamin kasi gusto mong i-pursue pa rin yung pag-ibigan nyo kasi, you know, you're in cloud 9. Yun nga lang, nag-commit siya ng deception, mali yung ginawa niya and we don't support that but we also understand where she's coming from. Hirap ang pag-ibig sa LGBTQI+ community especially pag nasa area ka ng mga Muslim. Mas maganda pa rin na sabihin mo yung totoo kesa mabuhay ka sa kasinungalingan at idadamay mo pa yung ibang tao. Kahit mali yung ginawa ni Sofia, hindi pa rin yun justified for them to take actions in their hands and beat up Sofia. Kung totoo mang sinaktan si Sofia, pinukpok ng barel, especially with Mujer Organization, we take it as a hate crime. Based on the information that we've gathered, hindi binugbog si Sofia because of what she did. Binugbog siya freely by many people because of her gender identity. Kasi pag
biological na babae yung nag-commit nung deception at nung crime na yon, hindi siya bubugbugin. But since transgender woman, so it's a hate crime by standards. Apparently, wala tayong law yet here in the Philippines that really protect people from hate crimes. Sana po mapatawad po nila ako sa lahat po ng nagawa kong kasalanan. Kaya lang po ako ng pasensya sa mga magulang po ng lalaki. Hindi ko na po uulitin talaga po yun. Kaya ko rin siyang patawarin, basta huwag niya nang uulit-ulitin. Magbagong buhay siya. Sa mga Muslim po, naghingi po ako ng pasensya. Sana po mapatawad nila po ako. Para naman sa mga brothers and sisters natin sa LGBTQI+ community, especially in Bangsamoro or Muslim provinces, alam ko buhay natin ay mahirap, pero dapat mangibabaw pa rin yung katotohanan, mangibabaw pa rin yung consent. Hindi dapat tayo manlinlang at hindi dapat tayo mangloko, especially pag mahal natin yung tao. Hindi masama ang magmahal, pero sa anumang relasyon, mahalaga ang katapatan at paggalang sa sarili at sa kapwa. Thank you for watching, mga kapuso! Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.